Hello mga kasisi, kumusta kayo? Ito nga pala at nag-prepare na nga pala ako ng lulutuin kong ulam para sa aming hapunan. Prepare na nga pala ako dito ng repolyo, carrot, sayote at beans. Tapos nag-prepare din ako dito ng bawang, sibuyas at karning baboy. Nagsimula na nga rin pala ako dito magpainit ng kawali. Tapos ilalagay ko nga dito yung karning baboy. Nga din pala ako ditong paminta, tapos magic sarap at nor cube pork. Yun lamang isasangkot siya nga itong aking karne, hindi na ako maglalagay ng mantika. Simulan ko na ang aking pagsasangkot sa karning baboy na may puro mga taba at laman. Ito na nga at ako'y nagsasangkot siya na nga at itong at kakaunti lamang dahil panlawak lamang naman siya sa mga gulay. Sinunod ko na nga rin pala dito yung bawang, sibuyas, tapos lalagyan ko nga rin pala ito ng paminta. At pag nasigurado kong ang luto na nga itong karne ko ay lalagyan ko na nga rin pala ito ng kahit 2 tasa nga ng tubig. Dahil may sabaw nga ito dahil kailangan pag nagluluto ako ng ulam may sabaw para nga sa aking mga anak. Isusunod ko na nga rin palang ilagay itong carrot, sayote at beans. Pagkatapos ay isusunod ko na nga rin ilagay yung paborito kong recipe na mamasitas. Magluluto nga ako ng mga gulay at mga recipe, ang lalagay ko talagang panlasa dito yung mamasitas dahil mas masarap talaga itong ilagay. At kumukulo na yung niluluto ko, antayin ko na nga lamang itong mailagay ang mga gulay nga na repolyo at hindi ko ito lulutuin ng overcook dahil nga ito ay mas masarap pag half cook lamang. Pero katulad nga ng sayote, carrot, hindi ko talaga yun half cook dahil nga may mga bata. Kailangan pag nagluto nga ako noon ay lutong-luto't malambot. Ito na nga at luto na yung aking nilulutong chop suey. Kaunti lamang ang lawak pero masarap yan. Kaya nga ng aking panganay naluto na nga yung niluluto kong ulam kaya sabi niya, "Mama, tara na't kakain na, gutom na po ako." Nauna na siya dito sa lamesang umupo at yung asawa ko nga'y tinawag ko na para nga kami kumain na. Akin na nga palang pinagsasandukan ito mga anak ko. Inuna ko na nga palang sandukan ito si Austin kasi gutom na raw siya. Gusto niya nga rin pala ng taba yung ulam niya. Kaya tamang taba nga, nakita nga niya na yung luto ko nga na may gulay ay may mga taba nga ng baboy kaya ito wow na nga siya. At hindi naman sinandukan si Bunso. Si Bunso naman ay nanonood nga ng Rachel. Nandun nga siya sa tapat nga ng TV. Masandukan ko na nga siya ng kanin. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng sabaw. Akin namang ito palalamigin at ibibigay ko nga sa kanya. At tinawag naman siya ng kanyang papa para nga kumain na. Pero hindi nakikinig yung aking bunsong anak kasi nga nakatutok nga sa kakapanood nga ng Rachel. Sabi ko nga rin pala sa asawa ko na parang gusto ko nga bumili ng tang orange pero sabi niya, "Sige, bumili ka." Lang wala naman kaming lagay sa rep na tubig na malamig kaya naman hindi na lang ako bumili nga ng tang orange. Saka na lang daw pag naglagay na nga din ako ng tubig na malamig sa rep. Ito na nga at akin na nga pinalalamig itong pagkain nga ng bunso namin. Tinatawag ko nga at para nga siya lumapit na at kumain na nga din. Bunso kasi pagkakargahin ko siya at susubuan ayaw niya nga magpasubo. Kaya naman ginagawa na lang namin ang pagkain sa sarili niya nga plato. Para nga mababa lamang ay dito na nga namin siya nilalagay sa sahig para dito na siya kumain para kahit magkalat nga siya ay okay lamang. Tapang nanonood naman siya ay kumakain siya at marunong na nga siyang sumubo kaya lamang ay utay-utay pa lamang. Anak ko nga bunso 1 taon lamang pero grabe talaga kung kumain yan. Marunong na, parang matanda na talaga yan. Kaya pa nga ang kanyang Kuya Austin. Si Kuya Austin kasi sinusubuan ko pa nga din yan. Pero ngayon nga ay ito nagsusulo na nga rin siya kumain. Ano nga sa pakiramdam kasi nga yung 2 kong anak ay nagsasarili na nga sa kanyang pagkain. Pero kahit papano, kahit sila'y kaya ng kumain sa kanilang mga sariling plato, ito nga tinuturuan pa rin at ginaguide pa rin namin mag-asawa. Bukod nga sa sabaw tsaka sa kanin ay binibigyan ko nga rin pala si Bunso, si Enzo ng kanyang gulay. Broccoli nga ang binigay ko sa kanya at kanya namang kinain. Pero nga itong panganay ko hindi nakakain ng gulay. Taba nga lang ng baboy nga ang kinain niya tapos sabaw at kanin. Hanggang dito na lang po guys. Salamat po sa panonood. Sana i-follow niyo po ang aking Generous Villabra